Kakapasok lang, grabe to. Matinding pasabog, VP Sara kumanta na, Risa at Tamba nataranta, timbog na. Ayan ang mga pamagatan eh. So itong balitang ito, itong videong ito, na ating papanoorin at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagbula kay Banat News Updates. Ayan, syempre ilalagay ko ang link ng kanyang channel dito sa description box. Ayan mga katunay, bisita lang po kayo sa kanya kung gusto nyo makasagap ng mga balita ang kanyang inilalabas. At syempre dito sa Tunay na Kritiko naman, kung gusto nyo ring makapanood ng mga balita na may kasamang reaksyon, no? At syempre, ito ang yung lingkod na si BT. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, Yun, Sara Sir Duterte. Badong Rato. Enter the picture. Matagal pong hindi nagsasalita si Sara Duterte. Nagulat po ako. No, kasi si Sara Duterte, parang pagka hindi ako concerned, hindi ko pakikialaman yan, di ba? Tapos concern yan. Kongreso yan, tapos Senado yan, hindi ko pakikialam. Parang ganun yung attitude ni Sara Duterte. Ito po, kakaibang ginawa ni Sara Duterte dito. No? Ang sinabi ni Sara, hindi ko pala maharap eh. Mamaya pag nagsalita ako, titirahin natin yung mga yan. Ito yung mga sinabi ni Sara Duterte na nagtatanggol, no? First time ko narinig itong ganito. Ito po, pakinggan natin. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Kahit nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Yun po yung importante, no? Pag may nagbibintang ka, may nagbibintang sa'yo, dapat kung credible ba tong witness na to. Marami sa atin na naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandrahas at hindi patas. Hindi biro ang mga pangyayari at maparatang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Okay. No? Vice President siya ng Pilipinas, nagsalita siya para kay Pastor Kibuloy. Sasabihin na yan. Yan yung reaction ng downfall daw ni Sara Duterte. Tignan natin. Downfall ba yan o Okay, balik po tayo. Hindi, kaya talagang napagsalita na rin siya siguro. Hindi lang naman kasi si Pastor Kibuloy ang napapag-usapan dito eh. No? Nadadawit din ang pangalan nila dun sa iniimbestiga na yan. Gaya nung pagbibigay ng baril sa mountain ni Pastor Kibuloy daw sa mga Duterte. Yung may tumistigo kang gano'n na nakita niya raw yung nagbabasa. No? Nadadawit sila. No? Siyempre eto talagang iisipin na masyado siyang si Kibuloy, na masyado talagang parang pinagkakaisahan na. 'Di ba? Masyadong parang napaka-high profile ng dating niya, parang ang laki namang tao nito, sobra. Sinasabi niya nga siya yung son of God, ganto, ganyan, ganyan. Parang sinasabi niyo naman na baka yan yung son of God, mamaya anuhin tayo, 'di ba? Kailangan sukulin na natin. Parang baka mamaya si pastor, hatulan nyo, ipako nyo sa krus, ha? Di ba? Masyado kasi kayong obvious sa ginagawa na hindi nyo na dapat pinoproblema, pero pinoproblema nyo pa. May tamang korte naman, bakit pinagkakaabalahan nyo pa yan? Imbis na magtrabaho kayo, kung ano-ano yung mga pinaggagawa ninyo. Di ba? Isang tao lang po yan si pastor. Di ba? Kumpara naman si pastor sa laki ng problema ng Pilipinas. Hindi na dapat pinagkakaabalahan ng oras yung kaso ni pastor eh. 'Di ba? Kung pagkakaabalahan ng kaso ni pastor, sa korte na lang pag-usapan. 'Di ba? Ilang beses mo naman kasing dapat ipaunawa sa kanila na dapat ganun lang. Kaso nga lang, kung talagang meron talagang ibang pangalan na gustong palitawin o hukayin, talagang ganyan ang mangyayari kay pastor. Na, hindi lang yung mga kaso niya na inaano sa kanya, inaakusa sa kanya. Hindi lang 'yun. Kailangan dito may lumitaw na kasama si pastor, may kasabwat. Parang ganun kasi nangyayari. Sa tingin ba nila, hindi makakahalata yung mga Duterte noon, pati yung mga tao hindi makakahalata? Siyempre makakahalata yun. Kasi kung si pastor lang yan, hindi kaibigan ni Duterte yan, di ba, hindi sila close? Pusta tayo, hindi nga papansinin yan si pastor. Paano pag yung ibang religious group? Pasensya na po sa mga religious group. Ako, nirespeto ko lahat ng mga religious group. Paano pag yung ibang religious group magkaroon ng problema? Kasuhan din, gaya ng kaso ni pastor.
Eh, hindi naman nila kadikit si Duterte. Sa tingin nyo ba, papansinin pa yan dyan sa Senado? Pag-uusapan pa ba yan? Hindi na. Ipakorte nyo na yan. Tulungan na lang namin kayo. Kuha namin kayo magaling na abogado. Tapos, baka pa na lang. Malamang ko sa Senado, sa Kongreso, ay sa Kongreso, kung ano pinagsasabi. Malamang ko dun sa ano lang ang pag-usapan yan sa korte. Hindi naman national threat si ano eh. Si Kibuloy eh. Kasi kung wala kang gustong mahukay, korte mo ilalagay yan. Pupusta ako dyan. Kaya lang naman dyan iniimbestigahan niya sa ano. Talagang may gusto talagang malaman. Gustong mahukay talaga. Tapos si Pangulong Duterte naman po, naroon naman sa ano, no, nagsalita po doon. Si Bongo, si Robin, si Bato, si Panelo, marami pa sila. Baka ito yung lineup natin sa baka ito mga napapanood natin, mukhang ito na ba yung lineup natin? Mayroon akong ayaw doon. Okay. Balikan lang po natin tong ano, balikan natin tong yung kay Sara Duterte. In-interview po siya eh. Kasi kanina, naroon pa po ako nung Sara nagkagulo. Yun pala si Sara Duterte, nariyan. Akala nga namin mag-speech eh. Pero hindi po pala. Naroon lang siya, nakipagkamay-kamay, nakipag-selfie-selfie. Dinumog po si Sara Duterte ng tao. Kaya lang, iba yung ano no, iba yung may disiplina kasi. Kasi kung ibang mga tao, Niti Sara, nagwawala na ta, selfie. May disiplina talaga yung mga ano ni Pastor Kibuloy. Yung kingdom ba yan? Kingdom. Anyways. Naroon siya mismo. Tapos nakita ko ngayon yung interview sa kanya. Hindi po siya nagtatago. Yun yung maganda sa kanila eh. Kaya po ako narito dahil sinusuportahan ko po si Pastor Kibuloy. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Natandaan ko na eh. Nagpapasalamat ako sa kanya sa suporta niya sa aking pagiging Vice President at sa aking pagiging DepEd Secretary. Antindi no, sabi ko nga, ganito po makipagkaibigan yung mga Duterte. Na-realize ko dun eh. Kumbaga dito, marunong silang tumanaw ng utang na loob. Kasi kahit anong gawin mo, kahit na bali-baliktarin mo, ang laki ng naging parte ng SMNI, yan si Pastor Kibuloy, sa pagkapanalo ni PBBM at ni VP Sara. Dahil dyan talaga sila inendorso sa SMNI. At dyan talaga nakinig ang karamihan ng mga tao noong panahon ng eleksyon. 'Di ba? Kasi hindi masyadong tinutukan na ng mga tao yung mga malalaking channel eh. Yung mga kilala. 'Di ba? Mas tumutok sila sa SMNI kasi nga ang daming nagsasabi na yung SMNI ang naglalabas ng mga tunay na balita, yung mga tunay na pangyayari, ganun. 'Di ba? Doon nalaman kung sino talaga ang mga Marcos, doon nalaman kung sino talaga ang mga Duterte, doon talaga nilabas lahat. So kahit bali-baliktarin mo, utang na loob pa rin kay Pastor. Kumbaga naging parte sila. Kaya sila nakaupo sa pwesto. Malaking bagay din yun. Hindi ko naman sinasabi na dahil kay Pastor, yung mga boto ng mga kingdom, binoto sila. Hindi yun. Hindi yun pinag-uusapan. Kahit papaano, naging parte si Pastor tsaka yung SMNI sa success ng unity team. Although, meron ding iba, syempre, mga iglesia, mga ganyan, may mga malalaking mga ano rin, religion din na sumuporta sa kanila. Pero isa din ang SMNI tsaka si Pastor, kumbaga tumatanaw ng utang na loob. Kaya hindi mo naman masisisi si VP Sara kung bakit, 'di ba, sumusuporta siya. No? Ang sa kanila lang naman, kung may kasalanan si Pastor, di pananagutan ni Pastor 'yan. Hindi naman para pagtakpan ng mga Duterte 'yan eh. Ngayon kung wala, di walang kasalanan. Ngayon dapat yung mga bumati kay Pastor, lilinisin yung pangalan niya. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Sara Duterte, pwede niyang, 'di ba? Sinasabi niyo no, yan na downfall. Kasi imbis na 'di ba, ang natural, ang normal na dapat gawin kung may mga kasong ganyan, lalo na yan tungkol sa sexualidad ang kaso. Yung mga kaibigan mo, lalo na mga politiko, medyo anong tawag doon, didistansya sa iyo. Oo. Tapos Vice President si Sara Duterte, pwedeng gamitin sa kanya. 'Di ba? Pwedeng gamitin sa kanya mismo. Alam niyo, sa totoo lang po, si Sara Duterte, hindi po ako na high blood. Ganda mood ko ngayon. Nakatulog kasi ako. Basta nakatulog ako. Alam niyo po si Sara Duterte, 'di ba? Tapos may ambisyon siya maging hindi ko naman pinangungunahan, no? Pero
pwede siya maging presidente sa 2020. Dapat yan, yung mga kasong ganyan, inaano niya na yung sarili niya, no? Dinidistansya niya na. Sa mga politician na traditional politician, ididistansya mo na sarili mo niyan. Ayun nga, may nakita nga ako nagsalita yung kalbo. Sinasabi, bakit daw nagpunta si BP Sara doon samantalang ganto, ganyan. No, na kasama si BP Sara sa kabinete ng ng presidente, no, ganyan. Kumbaga minamasama nung kalbo. Alam niyo na yung di ba? Alam mo ito lang kasi, tatay niya si Duterte. Tatay niya yan. Siyempre kahit papaano susuporta sa anak. Susuporta yung anak sa tatay. Ikaw ata, hindi mo sinusuportahan yung tatay mo. Di ba? Ipinupuna niya kasi kung bakit nagpunta raw si Sara Duterte dun sa rally. Na hindi naman dapat, tapos pinagtatanggol niya si Pastor Kibuloy. Kaya nga pumunta rin si Sara Duterte dahil bilang pagtanaw ng utang na loob kay Pastor Kibuloy. Hindi niya naman sinabi na, hindi naman siya nagsalita na, lahat ng mga nagkakaso kay Kibuloy, kahit totoo ang ibinibintang sa kanya, kukonsintihin ko yan. Walang kasalanan yan. Hindi naman siya nagsasalita ng ganun, di ba? Ang sa kanila niyan, kapag may kasalanan talaga. Diba? Tsaka pumunta siya doon para suportahan yung tatay niya. Masama na bang sumuporta yung anak sa tatay? Si Kalbo talaga kasi pag nagsasalita, ang gara eh. No? Sinisita niya, pinupuna niya. Parang ang dami-dami niyang alam. Alam naman namin na nagpe-play safe ka lang lagi. Diba? Kasi dati maka Duterte siya, maka administrasyon siya. Pwede ka naman balanse, ba't ako balanse? Laban sa mga makasalanan, di ba? Ganun. Pero hindi. Ibang klase. Pinagmamalaki nila na nakatulong sa kanya si Pastor Kibuloy. At sinasabi niya na parehas nyo. Let him, no? Have his day in court. Hindi yung trial by publicity. Kasi sinasabi ni BP Sara. Tapos proud siya na ipagmalaki na nakakatulong sa kanya si Kibuloy. Alam po ninyo, ako tingin ko talaga dito, susi si Kibuloy dito sa tinitignan na nila, mukhang tansya ng mga kalaban ni Pangulong, tansya ng kalaban ng mga Duterte. Mahirapan si Sarang manalo sa 2028 kung mawawalan siya ng magpopondo. Tama naman yun. No? Kuha na natin ng oligarko ngayon. Ang posibilidad na magpondo sa kanya, itong mga si Apollo. Yan yung inisip na, kaya durugin na natin to. Kaya naunahan na sila ni Pangulong Duterte again eh. Naunahan na naman sila ulit ni Pangulong Duterte. Paano ko nasabi yan? Di ba? Sabi nga natin, administrator, kasi gusto nilang kuhanin yung posibleng makatulong sa kampanya ni Sara Duterte. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung nag-iisip po, yung mga kalaban po ng mga Duterte na nag-iisip na kaya niyong ipanalo o walang susuporta na oligarko kay Sara Duterte, mag-isip pa rin po kayo. Ano tingin niyo? Yun ang iniisip nila eh. Na kapag mawala yung pwedeng magpondo, kumapital sa pagkandidato ni VP Sara bilang presidente sa 2028, akala nila matatalo. Yun ang malaking pagkakamali na ginagawa nila. Kahit konti na lang matira dyan na sumuporta kay VP Sara, alam nyo, malakas pa rin yan. Taong bayan ang sumisigaw dyan. Although may mga tao na iba na nagsasalita na antay sa kanya, mismo malalaman mo pa rin kung sino-sino ang talagang kumakampi kay Sara Duterte. Huwag na tayong magbulag-bulagan, huwag na tayong magtanga-tangahan. Kahit sabihin ng iba na, ano yan, China yan, maka-China yan. Diba? Sa tingin nyo ba, ganun katanga si Sara Duterte kung sakaling manalo siyang presidente na tayo ibibigay sa China? Dapat nung nakaupo si Tatay Digong, pinamigay niya na tayo sa China. Pinasok niya na yung China dito. Hindi niya naman ginawa eh. Kumbaga, syempre, nakikipagkaibigan, ganyan. Pero para sa akin, antay ako sa ginagawa ng China. Hindi ko gusto yung ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Diba? Para sa akin Pero kahit kailan, hindi naman tayo nila pinagkanulo sa China eh. At hindi naman sila papayag na tayo ay api-apihin ng China. Sakupin tayo. Hindi sila papayag. Hindi sila ganun katanga. Ngayon, kung inaakala naman ng iba na
Si BP Sara pwedeng matalo sa elections 2028 pag walang kumapital. Malabo yun. Dahil kapag taong bayan ang sumigaw, kahit anong kalaki ng kapital mo, basta taong bayan ang kumilos, ay, sigurado yan. Sa oligarko, hawak nyo sa leg. Time na ganyan. Mas tuso sa inyo yung mga oligarko. Kayo politician kayo, nakikinabang kayo sa oligarko, suportado kayo ngayon na oligarko. Pero lagi, ang number one sa mga oligarko na yan, no? Yung kung saan sila makikinabang. Kaya nga maraming sinusuportahan na politician yan. Ibig nyo sabihin, akala nyo, kayo ang kakampihan ng oligarko dahil si Sara Duterte. Kung mataas pa rin si Sara Duterte, malapit na 2028. Oo. Tatablahin kayo ng mga oligarko. Babaliktad yung mga yan. Kaya ang pag-asa nyo na lang kasi ganito. Huwag nyo na kasing galitin yung mga Duterte. Yung mga kumukontra sa kanila. Kasi alam nyo, hindi naman talaga nananakam sa kapangyarihan ng mga Duterte. Diba si EPRRD bumaba. Tapos sinabi niya si BP Sara, ayaw niya patakbuhin sa mataas na posisyon. Ayaw niya nga pagpresidentehin eh. Diba? Kaya lang naman nagkakaganyan, nagkakatulakan ng ganyan dahil syempre is nabanata ng Duterte dito. Ngayon, kung hindi nyo naiinisin, kung tatantanan nyo na siguro, baka magbago isip ni BP Sara, hindi na ako tatakbo, hindi na kailangan yan. Diba? O edi yung mga kandidato nyong gusto maging presidente, baka mamaya pag-asa na nila yun. Diba? Di po ba? Tatablahin kayo niyan, susuportahan niya si Duterte. Oo, kasi Demolition pag makita po malakas yan sa mga Duterte, dinadamay po nila si Pastor Kibuloy at ang SMNI kasi ang SMNI wala pong takot na sumuporta sa mga Duterte. Parang ganito lang yan eh. Yung may isang kainan, no restaurant. Tapos katabi niya Jollibee. Sa tingin nyo, saan kakain yung mga tao? Sa Jollibee. Kasi pangmasa yung Jollibee. Kilala. Ang daming taong pumupunta doon. Kung ako, negosyante, at gusto ko magnegosyo, magpa-franchise ako sa dalawang kainan na yun, ano ipa-franchise ko kung may pera akong milyon-milyon? Siyempre, doon ako sa Jollibee magpa-franchise. Kasi alam ko na malakas yung kainan na yun. Kahit anong paninira gawin nyo sa Jollibee. Hindi ako magpa-franchise doon sa hindi naman masyadong click. Nakakalimutan niyo yung mga vlogger eh. Yung mga vlogger po, hindi po itong mga taong mahirap pong kontrolin, lalo na yung mga bayar. Lalo na po yung mga deprinsip yung vloggers. Paano mo aawatin yan sa pagsuporta sa mga Duterte? Puta ni... tignan nyo, bigyan na lang natin halimbawa ako. Di ba? Wala ako nahihita dyan. Alam nyo yun, pag sumuporta ka na wala ka nahihita, Yun ang tunay na malapit suporta. na suporta yun. Mahirap tibagin yung suportang ganun. Paano nyo tatapatan yan? At saka eto pa isa. Ang makapangyarihan lang buat may pera sa Pilipinas, mga oligarko lang. Ba nag-iisip po ngayon yung mga... Alam niyo po kung sino pa ang nag-iisip ngayon? Yung iba pang religious group. Puta, matindi tong mga Duterte. Kung ako po, may-ari ako o meron akong grupong religious ngayong panahon na to, sasabihin sa isip-isip ko, mas gusto ko tong mga Duterte kasama. Kasi itong mga Duterte, kahit na inaakusahan na ng buong Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy, tapat na kaibigan. Eto po eh. Walang Maniwala kay sa atin eh. Yung kay-unit team namin. Wala pa mabigat na akusasyon. Actually, sila lang yung nag-akusa eh. Kaiwanan. Sila lang yung nag-akusa ng gawa-gawang akusasyon kay Sara Duterte. Tinabla na. Yan po ang mahirap. Maiisip po yan ng mga religious eh. Pucha, mas masarap kasama itong mga Duterte. I-endorso natin to dahil hindi tayo gigipitin nito. Pag naging kaibigan natin tong mga to, hindi tayo pagtatangka ang gipitin nitong mga to. Hindi katulad ng sa kasalukuyan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Ratales. Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo tungkol dito? No? Sa tingin nyo ba na kapag wala ng pumondo kay VP Sara sa susunod na eleksyon at siya ay magtangka na kumandidato bilang presidente, no, sa 2028, sa tingin nyo ba siya ay may pag-asa pang manalo o wala na?
Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.